Pagpalat, magandang araw po muli sa atin mga sir, guys. Gusto niyo bang malaman kung paano asimbulin ang ating cylinder heads sa ating cylinder block? Tara, samahan niyo po ako kung paano mag-asimbol nito. Ang mga basic tips po para magawa po natin ang pag-asimbol ng ating cylinder head sa ating engine block. Ang isang basic tips na maaari natin gawin ay checkin po muna natin ang ating mga bolt holes sa ating cylinder engine block. So yan, yung mga butas po nito kailangan po walang bara, wala pong malinis po ang mga thread ng kanyang holes, sa bolt holes sa bawat cylinder. Yan, kung napapansin nyo mga guys, maraming dumi na lumabas doon sa stud threaded hole ng ating cylinder block. Yan nyo guys, maraming mga dumi. So kailangan natin tanggalin din po ito, lahat ng mga dumi, para sigurado po tayo na malinis po ang bawat butas nito pag inilagay na natin yung ating cylinder head bolts sa ating engine block. Pangalawa, siguraduhin po natin na naka-replace na po to ang ating cylinder engine block. Yan, dapat po pantay na po ito, wala pong uneven surface dahil po sa overheating. Ang sunod po nating siguraduhin na nakalagay na po ang ating cylinder alignment dowels. Ito po yung dalawa na yan. Ito po yung dowels na mag-guide sa pag-join natin ng ating cylinder head doon sa engine block para hindi po siya ma-disalign. Ganun din po sa alignment ng ating cylinder head gasket. Pagkatapos po nito guys, pwede na po nating ilagay ang ating cylinder head gasket. Nagamit po tayo ng kanyang original na gasket na multi-layered gasket. Pag sinabi pong multi-layered gasket, made po to ng metal, bronze ang kanyang mixture. Tapos yan po, multi-layered po. Yan, meron tatlong metal layered. Yan. So pwede na po natin lagay ang ating cylinder head gasket. Yan. Hindi po kayo maliligaw dahil hindi po pwedeng magkabaliktad. So nandun po ang kanyang marking sa ganitong engine, yung pangalan niya at itong AK. Original po itong gasket na nilagay natin. So sa manual po, ito po yung kanyang arrangement. Yan. At take note guys, bawal na bawal po tayo maglagay ng any sealant dito sa opposite surface ng ating gasket, or any mga sealant or improvised gasket pa na ilagay natin sa kabilaang surface ng ating gasket, kasi yun po ang magkakos ng kanyang leakage in the future. Tsaka hindi po even ang pag seal ng ating surface between surface ng cylinder head tsaka engine block. Tsaka kung mapapansin nyo guys, meron na po siyang coating ng manipis na rubber. Yan. So hindi po siya flat, kundi meron po siyang kanal. Yan o, parang kanal. Yan, para pagka na-press po natin by tightening po ng lahat ng kanyang bolt, ay yun po ang
paraan niya para ma-seal yung bawat age separation ng ating oil tsaka water partition ng ating engine cylinder head tsaka engine block. Ayan, sa point pong ito guys, pwede na po nating kabit ang ating cylinder head. Ayan, tuluyan na nga nating nailagay ang ating cylinder head sa ating engine block. And then po, pwede na po nating kabit yung ating mga cylinder head bolts. So, ang mga bolts po ay kailangan po kaya malinis po ito. Wala pong oil at kung maaari po bago po siya. Additional information lang po, kapag nagtanggal po tayo ng ating cylinder head ay dapat nating palitan yung kanyang valve seal, both intake tsaka exhaust. At the same time, yung kanyang valve lifters, kung maaari nating palitan na po natin. So sa ganitong engine, napalitan na po natin ang kanyang valve seal. So ito po yung mga valve seals na pinalitan na natin. Ito na po ang napagpalitan. So 16 pieces po yan sa intake tsaka exhaust. So kung mapapansin natin, matigas na po yung kanyang rubber. Yung iba dito, ayan po, basag na sa katagalan na rin. So ito po yung cause ng oil leakage na nagagaling sa ating valve papunta po sa ating combustion chamber. Doon po siya dumadaan sa valve stem. So yan po ang cause ng pagsunog ng oil sa ating combustion chamber na nagiging mausok po ang ating exhaust ng ating engine. So at the same time, pinalitan na rin po natin ang kanyang valve lifters or hydraulic lifters o tinatawag nating valve tappet. So kung mapapansin natin, ito po yung sa kanyang exhaust valve tappet. Ayan po. So dahil nagbukas na po din tayo ng kanyang cylinder head, so pinalitan na po natin para makasigurado po natin na maibalik po natin ang kanyang normal performance. So maliit po siya kumpara po natin sa kanyang intake valve lifters sa ganitong engine. So ito po yung mga design ng BMW, Mini Cooper, Peugeot, Citroen. Ito po yung mga kanilang design ng engine valve hydraulic lifters or valve tappet. So makikita po natin yan mga guys, dito po, yan po, dito, yan, ayan, dito po sa may valve, yan, yan, yun yun yung valve tappet nya, yan. Sa bawat intake tsaka exhaust valve, meron po siyang kanya-kanyang valve tappet. Ayan, dyan po sa ilalim ng rocker arm, dyan po nakalagay yung valve tappet. Hydraulic lifter ang tawag po dyan ng iba. Saka ito po, yan po sa may kanyang intake, yung itong malaki. So bawat exhaust saka intake, dahil 16 valve, 8 po. So 8 po yung sa intake, 8 din po sa exhaust. So dahil 16 valves po siya total nitong engine na to. So after nito guys, pwede na nating asimbulin ang mga external at internal components nito sa kanyang engine bay. So sana po guys, nakapagdagdag po tayo ng konting kaalaman sa ating pag-assemble ng ating cylinder head sa ganitong engine. At salamat po sa panonood at God bless. Bye bye.